At eto na nga ang pag-attack ng Ladyboy ng Pinas papunta sa Malaysia. Ayan, Malaysia ang second country na pinuntahan ko po sa aking buhay na ito. Ayan, so andyan na po tayo sa pinaka-room po namin. Sa may Eton Tower Residence po yan, sa may Kuala Lumpur, Malaysia. So kitang-kita dyan naman sa pinagstayan namin, kitang-kita overlooking lang talaga yung Twin Tower. Ayan. Pero bago kami mag-Twin Tower, pumunta muna kami sa may Batu Cave. Ayan ang way papunta sa Batu Cave. Ang Batu Cave naman ay nasa Gombak, Selangor, Malaysia. Yan ang dadaanan papunta sa pinaka-way ng Batu Cave. Ayan, maganda rin sa Batu Cave. Kaya kung pupunta ka ng Malaysia, bisitahin nyo rin siya kasi may enjoy nyo talaga yung lugar ng Batu Cave. Yung Batu Cave ay isa sa mga main attraction para sa kanilang large statue ng Hindu god. Sa may entrance ng Batu Cave, makikita nyo na siya kagad. Ganyang kalaki yung statue ng kanilang Hindu god. And marami kayong makikita kasi may mga temples pa rin siya sa pinakalabas bago kayo umakyat ng hagdanan. Hindi ko alam kung ilang steps siya eh. Tapos pag akyat nyo sa pinakataas, may pinaka-temple ulit doon sa pinakataas. Ayan, yan. Diyan sa may color na steps na yan, paakyat siya. Hindi ko alam kung ilang steps yan, pero napakataas, napakakitig ng daan. Napakahirap akyatin, so kinakailangan talaga kumain, may energy kasi hindi mo talaga kakayanin kung talagang wala kang lakas paakyat kasi sobrang taas nga. Okay, ayan. So kung makikita nyo, starting pa lang yan ang paakyat, papunta dun sa pinakatuktok. And again, yung pinakatuktok po niyan, meron kayo makikita again na temple dun sa pinakataas. So, yun ang ganap. And kaya ako nakabalot na balot dyan kasi naka-sleeveless ako and bawal sa mga Hindu na papasok sa kanilang temple ng nakaganon kang damit, naka-sleeveless, kinakailangan hindi masyadong expose ang katawan. Kaya bumili pa ako dyan, parang ang nagastos ko is 100 ringgit para bumili po nung pang-cover nila. Ayan. So, ito na yung taas. So, nung time na dumating kami niyan, medyo naglilinis sila, inaasikaso, pero yaan ang makikita nyo pag-akyat. So, may mga temple din dyan, may mga bilihan pa rin ng mga food and refreshment drinks. Ayan, kung medyo napagod kayo paakyat kasi talaga dahil nakakapagod talaga umakyat, grabe. So, kaya kinakailangan talaga ma-energy ka. Sa baba pa lang mag-water and food ka na, 'di ba? Kasi pag-akyat mo talaga sa taas, grabe, nakakapagod. And after naman nung gabi, pumunta na kami sa Twin Tower para lang makapag-picture na, makapag-selfie and groovy dyan sa may labas ng Twin Tower sa Malaysia, Kuala Lumpur. Sikat din siya, alam nyo yan, di ba? Yan ang isa sa mga tourist na attraction sa Malaysia, ang pinakamataas na Twin Tower sa buong mundo. Oh, di ba? Yan, ang napuntahan namin dyan sa Kuala Lumpur. And aside from that, di ba kanina nakita nyo, nasa Eton Residence kami. Bukod doon, ang may enjoy nyo pa sa Eton Residence, meron din kayong access sa pool kapag nag-book kayo ng room doon. Kaya ayan, makikita nyo, di ba? Sa rooftop na andun ang pool, at may access kayo lahat and pwede nyo ma-enjoy lalo na pagdating ng gabi. Kasi ang linis ng pool, madilim, so hindi magkakakitaan ng mga chismis. Pero ang pinakamagandang spot dito, yung magpipicture kayo, ayan, nakitang-kita pa rin yung Twin Tower. Ayan, siya talaga pinaka-selfie place dyan sa may pool part ng Eton Residence. Kaya bongga dyan. And after dyan sa Eton, doon sumakay kami ulit ng aeroplano kasi pupunta naman kami sa another part ng Malaysia sa may Langkawi. Ayan, bongga din sa Langkawi. So para kumbaga sa Manila, ito yung pinaka parang city center natin sa Philippines, tapos pupunta ka ng Palawan or Boracay. So ganun din, si Malaysia may ganun din siya, may pinagmamalaki din siyang ganung place. So yun nga yung Langkawi. So pumunta kami dyan sa Langkawi para ma-discover din yung mga magagandang beach kasi white sand din sila doon. And aside from that, meron din sila magagandang mga amusement park. Tapos, ang pinakabongga dito sa Langkawi, maliit lang siya na island dito sa Malaysia. Pero maganda, malinis, at ma-enjoy mo din siya. Medyo may pagkamahal siya, sa lalo na sa mga food. Dahil, sabi ko nga, di ba, parang kumbaga ito yung parang Palawan or Boracay ng Malaysia. So, ayan na, si Mother Michael, drive lang siya. Yung nakagandahan, ambagan kami, kasi imbis na mag-grab kami na mag-grab, nag-renta lang si Mitch ng sasakyan, since nakakapag-drive siya. So, lahat kami, ambagan kami para dun sa plane ng sasakyan sa Pangas, ayan, para malibot namin yung island kasi medyo malayo yung pupuntahan namin na
part nung amusement, tapos may mga iba pa kami mga pinuntahan pa ng mga places dyan. Pero yung record ko na lang, ito katulad niyan, di ba, meron sila na ayan, may cable car sila. Nasasakyan din namin kasi nung time na yan, hindi pa kami nakasakay dyan dahil sayang yung oras kasi hindi namin makukuha yung paakyat. So kaya balik po na kami ulit dito sa may hotel namin. Hotel namin ang labas lang, beach lang siya, ayan. So white sand, makikita nyo siya. Tapos malinis ang water pero hindi na kami naglangoy. Pero ayan, may mga entertainment sa labas. Oh, di ba, may enjoy nyo pa rin siya. Tapos, after dyan, na mag-beach lang kami dyan, kinabukasan, kinakailangan namin ulit bumalik doon sa pupuntahan naming amusement. Kasi hindi nga namin siya napuntahan nung hapon dahil pasarado na sila. So, hindi namin may enjoy yung pag-akyat doon sa pinakamataas. Kasi may ganong siyang part. Yung talagang hinahabol namin, yung makita yung pinakataas na kaya kami magka-cable car, yung pinaka-sightseeing doon sa taas, yung pinaka-importante na gusto namin makita. So, ganda-gandahan muna si Akla dyan sa may beach. Ayan, pa-impress muna. Wala naman nakuhang aura dyan. Oo, wala nakuha ang aura dyan sa beach na yan, di ba? Kahit may mga pasuso ever ka na dyan, medyo may pagkasensitibo pa rin kasi medyo ang mga Malaysian dahil ang iba sa kanila ay bukod sa Hindu ay most of them are Muslim. So ito na nga yung second day. Nagpunta na kami dyan. So ayun, napapasok na kami ng cable car. Dahil pasakay na kami, paakyat dun sa gusto namin makita sightseeing. Tapos naka-package siya. So pag bumili ka ng ticket, aside from cable car na pupuntahan mo, depende sa mga gusto mong place na puntahan pagtaas ng cable car. Kasi meron siyang package, tapos pagbaba, may mga mapupuntahan ka pa na mga iba't ibang mga 3D na attractions from that. Oh, ayan, makikita nyo na siya. Ayan. Medyo hindi siya ganun kataasan ha. Unlike yung nagpunta ako ng Vietnam. Medyo mababa lang yung cable car. So, pag-akyat natin ng bundok, ganda naman siya. Ma-enjoy nyo talaga yung sightseeing doon. Lalo na kung ma-enjoy kayo sa mga overlooking na mga tanawin. Ganon, di ba? So, ayan. Ano lang kami dyan. Dyan lang kami. Cable car lang. Paakyat, ayan. So makikita nyo naman, pinapakita ko on the video na medyo hindi ganun kataasan, no? Lalo na yung mga ibang nanonood, kung kayo mahilig kayo sumakay ng cable car, di ba? Sa ibang mga bansa, medyo mas mataas siya. Lalo na sa Vietnam, sobrang taas kasi 15 minutes kang mag-cable car. Dito hindi ko na matandaan kung ilang minutes. Ayan. Basta kinakailangan lang, pagsakay ko ng cable car, kailangan maganda-gandahan lang ako dyan. Kailangan yon para ma-post. Tandaan yung second country ko to, kaya kinakailangan ganda-gandahan lang. Kasi sa mga ibang country ko, parang tamad-tamara na ako. Parang, ay, ito naman siya ulit. Ito naman ulit yon. Okay, ganon. So, ayun na, pag-akyat. Ayan na, ito na yung taas. Ayan. Ito na yung portion ng pinuntahan namin sa taas na. So, overlooking siya, sabi ko, ayan, opa, di ba? And ang pag-akyat namin sa bundok, ayan na siya. Pero sa pinakataas niyan, ma-enjoy nyo siya kasi napakadami yung magiging selfie places dyan. Like yan. Nakalimutan ko na lang kung ano yung mga napuntahan namin na attraction dun sa taas. Kasi sobrang hangin, sobrang lamig. Syempre alam naman natin kapag nasa bundok tayo sa taas, ganyan talaga may experience natin. Malamig, mahangin. So, talagang komportable kayo. And aside from that, hindi kayo magugutom kasi may mga food kayo makikita sa taas. Food and mga refreshment drinks, meron pa din yan sa taas kayo na makikita dyan. Kaya makakapag-enjoy pa din kayo. So, ayan o, diba? Pinapakita ko na sa inyo yung taas. Hindi ko lang napakita sa inyo yung mga places na pinag-selfiehan namin kasi during that time, ayan pala siya. Kasi during that time, busy kami na mag-picture-picture tapos hindi rin pwedeng makapag-picture ng sobrang lala kasi may mga unggoy na nang-aagaw. Nakakatakot, biglang maagaw yung cellphone mo, diba? May nahablutan na nga ng gamit nung time na naansyan kami. Kasi may unggoy dyan sa taas, ilang pirasong unggoy din yun. Pero ayan, tulad nga, pag-akyat nyo pala sa pinakataas ng cable car dito sa Langkawi, iba-iba yung mapupuntahan nyo. Depende sa way ng attractions na gusto nyo puntahan. Kasi iba-iba nga siyang package. Pagbaba nyo naman, ito yung sinasabi ko, meron siyang mga pa 3D na kasama sa package. Free yan. Parang dalawang place yung pupuntahan nyo. Isang 3D, tapos isang yung parang manonood kayo ng space chinenilin para sa mga bagets yun. And back again sa aming hotel. So, ayan. So, rampa-rampa lang ulit. So, masasabi ko sa inyo, ang Malaysia, masarap puntahan, enjoyable, malinis. Talagang makikita nyo na different siya talaga sa Philippines. Kasi ibang mga bansa makikita nyo parang, ay, parang Pilipinas na. Pero Malaysia, no. Ma-enjoy nyo ang Malaysia, napakasarap ng food.
Napakamura ng accommodation. Kaya kung mabubook kayo ng non-visa country, isa itong Malaysia sa dapat nyong puntahan kasi for sure may enjoy siya.